Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Malapit na nga ba? Umiinit ngayon ang usapin sa social media matapos kumalat ang mga balitang umano'y may malaking anunsyo na mangyayari sa loob ng 24 oras na may kinalaman sa pamumuno ng bansa. Ayon sa mga kumakalat na haka-haka, maaaring italaga ng Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kasalukuyang vice-presidente upang gumanap ng mas malaking papel sa pamahalaan. Dahil dito, nadawit ang pangalan ni Sara Duterte matapos umalingaw-ngaw ang mga espekulasyon na maaari umano itong italagang pansamantalang mamuno o gampanan ng ilang mahalagang tungkulin kung sakaling may hindi inaasahang mangyari sa kalagayan ng Pangulo. Subalit sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Malacanang tungkol sa naturang mga balita. Kasabay nito, naging usap-usapan din ng umano'y kalagayan ni President Marcos matapos lumabas ang mga hindi beripikadong ulat na nagsasabing may mga detalye tungkol sa kanyang kondisyon na naisa publiko. Gayunpaman, nananatiling hindi kumpirmado ang mga impormasyong ito at patuloy na hinihintay ng publiko ang malinaw na pahayag mula sa mga opisyal ng pamahalaan. Sa gitna ng kumakalat na mga balita at haka-haka, paalala ng mga eksperto na mahalagang maging mapanuri sa mga impormasyong nakikita online. Hanggang sa maglabas ng opisyal na pahayag ang Malacanang, ang mga balitang tungkol sa umunoy pagtalaga kay Vice President Sara Duterte at sa kalagayan ng Pangulo ay nananatiling bahagi pa rin ng mga espekulasyon na kumakalat sa social media. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Sabi ko, Kapitan, maging honest ka lang. Kung hindi mo alam ang sagot, okay lang, I will not take it against you. Yes, Gusto ko lang sabihin sa'yo na yung Pag-asa, for example, which is also called internationally as Tito Island, is 227 away from the EEZ. Labas talaga. And most of them are more than 200 nautical miles away. Ang nautical miles for the EEZ is counted from our baseline. Archipelagic. Dalawa kasi ang So from baseline the sa Tony. territorial, Yes. from the territorial sea. Ang territorial sea is 12 nautical miles from the shore. From the shore, yes. So, ang Kalayaan Island Group has its own territorial Yes, sea. yes. Wala lang siyang EEZ. Wala. Walang EEZ. Isinabi yun dun sa arbitral decision. Yes, Arbitral yes. decision. So, pero bakit ba na may misinterpret ka, Idol? Hindi, Bakit ka siguro, na may yung iba misinterpret? siguro, Or- hindi ako, sinasadya nilang i-misinterpret kasi hindi nila talaga masolve yung conundrum. Totoo naman na nahihirapan. Can you imagine, 14 years after the administrative order in 2012 was issued by President Pinoy, ordering the NAMRIA to prepare the maps and chart in consultation with the DFA to submit it to the office of the UN Secretary General, because that is the only way That's to part of notify the whole world Yes. that you have a claim. Yes. That's part of the UNCLOS. Ano ginawa ba ng NAMRIA? Wala. And ba't hindi nila ginawa? two years ago, siguro November 2024, sabi ng NAMRIA, we will produce the Philippine map with the West Philippine Sea soon. That was 2 years ago. So, meron ba? Sabi ni Senator Tol, na-confuse yata siya. No, we already submitted. But I think he was confused. What we submitted are the archipelagic baselines and baselines. and sea lanes. At saka yung sa ating yung continental shelf in connection with our petition for extended continental shelf. shelf in the Benham Rise. Yes. Yun ang sinabit natin. Magkaiba yun eh. Magkaiba naman yun. We're talking about the Malayo West na sa Philippine kabilang Sea side. and we're talking about the continental shelf, Yes. extended continental shelf. Correct. So, Ang daming, napakasimple lang, Attorney Trixie. Pero bakit ba napakaingay nitong ano? Napakaingay issue ng... Oy, gusto nilang mag-ingay because they try to present a new narrative, a different narrative that will benefit them politically. Para namang hindi mo or nakikita. yung iniisip ng mga masa, sinasabi, pinag-aawayan yung West Philippine Sea dahil may natural gas, mayaman ng karagatan dyan, yung mga ingisda, etc. etc. Mayaman Ano ba talaga? Question. Mayroon naman nagsasabi, it's because
geopolitical issues. Yun ang mas malalim naman at mas mahirap maintindihan dahil yan ginagamit tayo ng US, China, Taiwan, etc. Hindi kasi, ASEAN, Japan. marami kasing sumasawsaw. Ang gulo eh. Sinasabi ko sa iyo kanina. Yes, sir. Even the learned, the most learned Agreed. former justice of the Supreme Court, for a while sinabi niya, we do not need to put the coordinates of the EEZ Yes. because it's very easy to compute, let's Based say, on 200 nautical miles from the baseline. Yes. However, Nakalimutan niya, ma'am. correct. Nakalimutan niya. Yung EEZ natin, ang daming overlap. Correct. Sa Malaysia, because of the Sabah claim, may overlap. Yes. Okay? Sa Palau and Japan, meron tayong overlap sa Philippine Sea and the Basset Channel. Yes. Doon sa Indonesia, ang daming overlap. Correct. Sa Malaysia, because of the Sabah claim, may overlap. Yes. Okay? Sa Palau and Japan, meron tayong overlap sa Philippine Sea and the Basset Channel. Yes. Doon sa Indonesia, Celebes Sea and our Sulu Sea. Kung wala sanang overlap, ideally, huwag ka na maglagay ng coordinates. That's why, in Article 47 of the UNCLOS, na minandate niya Yes. sa mga states, maglagay kayo ng coordinates. Ay, ginawa na ba natin yun? Deposit. Ginawa natin under Republic Act 9522. Okay, so So, tama naman tayo. Correct. Okay. But that's all that we did. Sinagsubmit tayo ng sea lanes, archipelagic baselines, Yes. at saka nga yung ating petition for extended continental Continental shelf. shelf, Not the West Philippine Sea. Wala pa nga noon eh. Nung Kasi, Why do you think after 14 years ng bakit nawala yung, is not being bakit able hindi to nasama yung West Yeah. Philippine Sea dun sa... Yes nga sir, bakit, bakit? hanggang ngayon hindi pa nalalagay ng NAMRIA yung Ng- West oh, Philippine paano Sea? nila ginagawa? Paano nyo nga i-do-drawing yun? Sina-challenge ko nga sila eh. Kung gusto nyo ka ako, sasama ko sa inyo. Gusto ko ring malaman, paano ninyo ka ako aayusin yung Article 7 ng UNCLOS na mababiolate nyo if you do that. Ano sinasabi ng Article 7? Kapag ginuhitan nyo kanya, it's about the straight baseline. Sabi niya, kailangan pagka i-connect ninyo, you should not appreciably distort the contour, the general direction of your coastline. Violated Yes. tayo. So, dapat Under susundan 47, Article 47, hindi nyo magagawa, sabi ng UNCLOS. Why? Even if you are an archipelagic baseline, because these are far apart, masyadong malalayo yung features eh. You will not be able to meet the requirements of the water-to-land ratio, which is 1.9. Correct. So, Malalayo. Okay. Hindi lang naman tayo, Gobben, ang sinabihan ng arbitral tribunal. Sabi niya sa China, oy, kahit ikaw China, you cannot appropriate, you cannot enclose that. Why? You are not an archipelagic state. You are a Correct. continental state. Yes, Correct. yes, So, correct. So, hindi yung ko nito ang 9-dash China. line, X na Tayo, yun, inadmit natin yun. Do you know why we admitted that? We submitted a note verbal in March 2002. Okay. Okay? Sabi natin, okay, kami napapailalim dyan. Kaya ang ginawa natin, gumawa tayo ng batas. Yes. R8 12046. In acknowledgement of the ruling of the arbitral tribunal. Yes. Recent yan. Inamend natin yung Presidential Decree 1596 na ginawa ni President Marcos Sr. Senior, Binax niya yung Spratlys. Kaya nabawasan tayo sa KIG. Nawala yung box. Oo. So we amended that. Sa ngayon, ang makikita mo ngayon, they are now defying the West Philippine Sea, the maritime, the territorial seas na lang. The individual territorial seas enclaved by all these features. O di iba-ibang territorial seas, which are now separated by the high seas. Kaya nahamon ko yung NAMRIA. Gumawa nga ako ng proposal ng resolution, Gobben. Patatawag natin ng NAMRIA. Bakit hirap na hirap kayo? After 14 years, you have not yet submitted. You have not complied with the administrative order by number 29. President Yes. Pinoy. Para sa ganun malinaw. Oh. Pero alam mo, with all these technicalities, legalities, ang sa tao Hindi hindi, siya technicality. ang sinasabi ng mga tao. Pero napakasimple, Gobben, kasi pinalala na lang, pinarbibigat, kamukha Oo nga ng eh. professor sa UP. Anong na-feel mo? Nung, Attorney Trixie, kaklase mo yata anong yun. na-feel mo nung Si Attorney Jay? na banatan ka dun sa issue, yung
doon sa issue ng, sabi mo nga, in-splice yung ano. Anong feeling mo nung... Wala naman. Sabi ko kasi, ako nananatiling naniniwala, Goben, na ang Pilipino, matalino yan eh. Darating ang, siguro hindi naman magtatagal. Ngayon lang, naiintindihan na nila eh. Marami nang nasasabi ganun lang pala, napakasimple ba? Paano nga nilalagyan ng seasoning? At naglalagay ng seasoning, kaklase mo yata yung professor sa UP, nagtuturo ng maritime law. Si Professor J. Batumbak. Okay. Ahead siya sa akin, sir. Kung professor ka ng maritime law, you talk about admiralty, you talk about Yes, this carrier of goods, shipping lines, insurance, blah blah blah. But do not assume that you are an expert in international law. Ma'am Trixie ako, I do not even assume. Kaya lang nagbabasa ako eh. Nagbabasa ako. Inaaral ko talaga. I am not an expert. Pero yung basic, naiintindihan ko. Huwag na ninyong palalabuin. Huwag nyo nalalagyan ng seasoning. Sir, speaking of seasoning, isa kayo dun sa 9 senators na hindi pumirma dun sa resolution calling out the Chinese embassy for alleged bullying ng Philippine officials. Ba't di kayo pumirma? Doon sa resolution? Yes, sir. Pinagtatalunan pa yun, di ba? Ano pa ba? Hindi pa ba tapos? Adapted pa lang kasi alam mo yung final ano niyan siguro plenary, siguro baka next week. Yes. Paano kaming pipirma doon? Sabi ko nga ni-raise din ni Senator Alan kahapon. Ang title niya kasi getting the sense of the Senate Yes. to condemn the public statements pala, of condemn the pala yung officials word, of the Chinese embassy. Pero kung titingnan mo ang resolution, what are these, where are these public statements? So, parang ang sinasabi ko nga, gusto mo mag-election tayo, wala namang kandidato. Paano ako makakaboto? Hindi nakalagay sa Wala yung mga Wala so in-amend nila kahapon yun. Okay. They now belatedly tried to include all this. Pero ang gusto ko, sabi ko kay President Soto, SP, sabi ko, mas maganda siguro, bawat statement ilagay natin tapos anong sinagot ng Chinese kasi balitaktakan eh. Yes, Patutsadahan, palitan ng salita. Sino baka ako nagumpisa? Kasi Para nag-trigger din, makita natin. kasi yan kasi may presentation sa De La Salle yata si Commodore Tariela na yung caricature ni President Xi Jinping. Yun ang mas nag-provoke. Yun ang provoke eh. Kaya... Pero Gobi, AI Kaya yun ang generated Sa totoo nakita lang. ko yung caricature, parang sa akin personal, parang foul naman yun, hindi naman ano. Kasi Hindi. ang sama ng tsura eh. No? Hindi. Although, kumbaga, freedom of expression niya, pero yun ang nag-provoke. yun ang nag-provoke, pero ang una talaga na nag-ring, ang unang nagsabi kasi na talagang nakulang atensyon niya is Senator Kiko. You remember na nagano siya chinaid niya yung China for the military exercise in the In Taiwan the Strait. Sabi ng China sa kanya, Sir, Philippines maintains one China policy. You don't have to say that. Hanggang sa dumating nga si Tariela, nagpunta sa isang eskwela, may daladalang caricature, portraying the head of state of China in a very embarrassing image. Sabi ko, is that a national policy? They said, no. Alam mo, sa totoo lang, Speaking of Commodore Tariela, Oo. in-invite niyo po kayo to join the West Philippine Sea Patrol operations para makita niyo yung actual conditions. Tanggapin niyo ba yung invitation? But before you answer that, we will be back after this short break. And the spokes is back still with Senator Rodante Marcoleta. Our hanging question, Commodore Tariela invited you to join the West Philippine Sea Patrol operations para makita nyo daw yung actual dapat conditions. sama tayo, mga taga-the spokes, milyonaryo, para makita rin natin. Hindi kayo nasisisik? O, sasakay ako sa Navy. Okay lang. Pero sir, tatanggapin nyo, ano sa Meron mas challenge yun eh. Meron mas magandang invitation. Yes, sir. Ako naman ang mag-invite sa kanya. Yes, sir. Na halimbawa isama niya si Justice Carpio at saka yung kaklase mong professor sa UP. Magharap-harap tayo dito in a friendly and healthy discussion of these issues. Whatever the outcome, Attorney Trixie, Yes, sir. Copien, I'd like to believe that the entire Filipino people will be the winner. Yes, yes. Tama yan. Pwede rin natin gawin yung ano niya, pero sa susunod na.
kailangan unahin muna nating masettle itong sigalot na to. At saka tayo pare-parehong pumunta doon. Saan ka muna So, pupunta doon? debate Ayusin muna. Ito yung mas importante. My invitation for him is to be here with the seasoning nila. Pero parang ganyan ang Justice direksyon ni Turco. Senator Erwin Tulfo. Nag-file siya ng resolution na magkaroon tayo ng unified understanding ng issue na ito. Kasi ang dami-daming versions eh. Di ba? Maganda yan yung magdebate. Oh, but he did that before sinabi niya sa Chinese embassy, magsilayas kayo dyan. Yikes. Diba? Dapat sana, wala munang ganun. Correct. And now, he's trying to say na, pwede naman tayong mag-usap-usap. How can you even offer that kung nandun pa yung resolution? Sana, sabihin mo, withdraw muna natin yung resolution and then let's engage our Chinese counterpart. Pero i-offer mo yung mag-uusap tayo, active and live pa yung proposition, yung resolution, pagdidibatihan pa, paano maniniwala yung counterpart? Hindi, tayo lang muna Speaking as a of, nation, as a country. No, but tayo he lang said, he mag-unify. floated the idea na the Chinese are also, pwede natin silang kausapin na. Imbitahin. Okay. Sana para maging in Para good faith open lahat. at saka transparent I-withdraw yung natin ang ano. resolution, tsaka tayo mag-usap. Ito Tama. naman ang Para hindi advocacy hostile. natin. Tama naman. Okay. Ito yung May advocacy context. natin, di ba? Correct. So, on another topic, Senator, ano nangyari doon sa Senate Minority Report? Kasama kayo sa pumirma doon with Senator Amy and ilan pa? 6 others, kung di ako nagkakamali. So, ano na nangyari? Ni-release and then wala na, that's it. Hindi, Just sabi further kasi this, nila, we cannot take that up because it's only a minority report. Our rules says that, kailangan munang merong majority report. And then, let's consider that as a dissenting report siguro. Sabi nilang ganon. But now, hindi namin alam kung talagang meron ng draft report kasi they keep on saying na babaguhin namin ito, babaguhin natin ang ganyan. So, merong 3 sa amin nga na nagpirma na doon, nag-withdraw ng signature. So, parang hindi pa alam kung alin talaga. So, wala pang napapresent na final committee Nabasa ko report. yun, but wala pang final report. So The wala final pa. report will be Draft pa lang. subjected for adoption and then it will be defended in the plenary. In the committee level first, di ba? For adoption. Hindi na. Tapos na, draft tapos na na. eh. Tapos na kasi, di ba, i-adapt lang namin. Pagkatas na ma-adapt yan plenary. as a committee report, okay, edi, it depends in the plenary. Yes. So, it will be subjected to interpellation. Naku, So, exciting ano na ba? naman Kung to. natuloy ba yung Attorney Trixie, babalik kayo uli ang Blue Ribbon? Hindi Or ko alam kung ano ang magiging direction namin. may majority kayo, di ba? Kung ilagay nila ako, nasa sa akin yun kung tatanggapin ko, hindi, di ba? But today, I still have to think about, crossing it when I get there. Di ba? So, we'll burn that Kasi wala bridge pa, when we wala get pa there. mukhang, So- ibig sabihin, hopeless ba kayo maging majority uli? Hindi naman. Kasi tingnan muna natin kung yun talaga yung gusto ng new majority. Kung yun ang gusto nila, hindi ko naman ma-preempt yun, di ba? Sir, ang mga leaderships ng committees and of course the Senate dito, ano sa tingin mo, it's more, is it like regular elections, popularity contest ito, or it's more about political alignments and interests Sa amin, Yes. sa Senate. currently, Sa ngayon ako, masasabi ko na kung gusto naming magpalit, kami-kami lang. Ang problema, nakikita ko, is not so easy para kasi may nakikialam. Gandun lang po na ako. Hindi, wala kaming, Sabi sa inyo Alam mo sa alam hindi mo yung sa, talagang we are at liberty na, magkasama kami sa Congress, Diba? Senator, classmate kami sa Congress also. May Alam mo, additional na nagluluto. nagde-decide kasi dyan sa mga committee leadership. Ang leadership, di ba, speaker, mga ganun, sabihin, siyempre yung ruling party. dahil sinasabi niya is yung changing ng so ibig sabihin kung may seasonings, merong pinanggagalingan din na seasoning na hindi taga meron kasi ang ideal Senate kasi like sana a functioning Senate sana we should observe the constitutional boundaries. Alam naman Yes, natin ang separation of powers, di ba? Yes. So walang pakikialam mula sa executive, hindi niya pakikialaman yung dynamics dito. Correct. Pero sa nakita ko,
may nakikialam. Yes, sir. So, yun ang gusto ko sabihin sa inyo. Okay. So, So, hindi the rumors- talaga purong-purong democratic yung pagkakakuha alimbawa ng new majority or whatever. Sabi sa inyo, hindi pure rumor yung sinasabi natin kanina. Yung reality sa Philippine politics, ganun din yan sa lower house. Anyway, alam mo, Senator, kung given a chance na mag-lead ng investigative body, uli, anong number one issue na Gusto ninyo. pipiliin ninyo? Kung halimbawa, ang gusto ng majority, ako ang mag-lead. Halimbawa, nabalik kayo For sa example, Blue Ribbon Committee again. Ang pangangatawanan ko yung palagi kong sinasabi na kinakailangan lumitaw dito yung malalaking isda, yung nagpasimuno nito. Hindi magagawa ng isang maliit na isda ang guluhin, isip-isipin mo yung maliit na isda, gagawa ba siya ng artificial river? Hindi niya magagawa yun. Kahit na isda pa siya. Correct. Isang malaking isda lang makagagawa. So, issue ng corruption pa rin ang tututukan nyo. Bilyones dumadaan sa Go, undersecretary. Ben, hindi simpleng pagnanakaw ang nangyari. Nilimas ang kaban ng Pilipino. Nilimas. Ibig mo sabihin, sap-sap lang ang gumawa nun. Maraming personalities na binanggit dito. Yes. I will tell you, even Senator Ping, during one of our plenary hearings, doon sa panahon ng DBCC, nandun ang economic cluster, we're still taking up, on the first day, we're supposed to take up general principles. But he had the chance and opportunity to disclose already a part of that corruption scandal. Na sinabi niya, Doon sa budget I will have hearing. to divulge to you two officials of government. And he mentioned two names. Yes. And this, ang pinag-uusapan noon at that time, is about 9 billion pesos. Okay? Somebody handled, kasi ganito yan eh. Saldico, you will remember, mentioned Yes. about 100 billion inserted Yes. in the gap. Okay? Ngayon, initially, Senator Lacson sabi niya, hindi totoo yan because I have reviewed the budget. Later on, he conceded na meron talaga. Only, sabi niya, the president was name dropped. Okay? So, nagbanggit siya ng pangalan. Bakit hindi yun ang tuntunin? Bakit hindi yun ang tuntunin? Sabi niya, in his last hearing, sabi niya, I'd like to stress this point. We will always go where the evidence leads us. Aba, sinabi niya na yung ganun eh. We're talking here of the 9 billion pesos na hinandel ni Yusek Bernardo sa kanyang statement. Sinabi niya, yung 100 billion, sabi niya, 89 billion ang in-implement ng DPWH. Out of the 89 billion, 51 to 52 billion, yun lang ang personal in-handle ko, sabi ni Yusek Bernardo. And the taripa there is 16%, kaya nga 8 billion eh. So yung Yusek na sinabi niya, doon ko binigay ang pera in 10 instances. Gumagamit pa sila ng van, yung armored van. And they utilize the basement of the Diamond Hotel. Bakit hindi ito yung unahin? Yung draft committee report daw, parang isasama si former Speaker Romualdez. Parang kaya nga, draft nga pero pag ganong-ganon. Ano ba So, talaga? pag nandun, pipirma na kayo. Hindi ako pwedeng, nang hindi ko makita yung final and the final report will always be ratified by at least 11 signatures. Kung walang 11 signatures, forget about a final report. So assuming that we have 11 signatures, merong final report, ito ngayon ang sinasabi ko sa iyo, i-adapt namin pagtatalunan in the plenary. So kung So, sa ngayon, wala. halimbawa, Senator, kung nandun yung pangalan ni Speaker Romualdez, are you going to sign already? Titingnan ko muna kung paano nga ginawa yung report. Nilagay lang yung pangalan. Halimbawa sinabi, nakikita namin parang walang evidence connecting former Speaker Martin Romualdez. Nabanggit nga ang pangalan. So wala pa. Hindi simpleng binabanggit lang ang pangalan. Kailangan We have to review. Ano yung... Can you not ano yung amend the ginawa? committee Ano yung report during basis? the plenary? Kaya nga pagtatalunan.
pagtataluna. Andito na tayo sa portion ng program called Tough Questions. Ito. Walang tough question kay Senator. Oo nga, Walang hindi ako naniniwala na may ganun. Sabi mo, mga simple question lang ito. mga sap-sap lang yan. So, nababanggit yung pangalan ninyo bilang possible running mate ni VP Inday sa 2028. Ano sa tingin ninyo? Naku naman, Atty. Tracy. Gano? Alam mo ba naman, Ano sa... I am only a 7-month senator of the Republic. Sir, You might be, parang CPRD. pinakakain mo ako ng solid na eh. Alam mo, infant pa ako eh. Solid ba pakakain mo sa infant? Sir, si Gastos ang PRD nga pinakakain. mayor, naging mayor to, presidente. O, nag-congressman siya saglit. Pero yung last na position niya, mayor, tumalo Yeah, ng but may presidente. kilala ako. Yung aking mandate as senator, di ba? 7 months pa lang ako. Di ba? Am I not chewing something na masyado namang... So are you saying that you makulat? will not accept? Or Hindi. you will accept? Natingnan natin ang developments nga, no? Given the fact na ito pa lang naman, ang dami pa nating ayusin. Are you forgetting the nightmare of the flood control scandal? Okay. Oh, So ngayon, sir, ano pa in lang the siya? future, Kumbaga infant pa lang siya. Yung mga darating na panahon, O,